Yung pera ho na pinanggagalingan, meron na pong balita na ang iniisip po ng komite ay posibleng nanggaling sa confidential or intelligence fund ng Office of the President that time? At Ted, meron kasing mga statement o pronouncement si dating Pangulong Duterte na meron siyang intelligence fund na ginamit para gamitin dito sa pagtugis sa mga NPA at saka sa war on drugs. But we cannot establish at the moment, Ted, kung ito nga ba ang ginamit na pera para gamitin sa reward dun sa mga nakakapatay na mga operatiba ng PNP. So, ano ho ba, paano po natin yan malalaman ng katotohanan? Meron ho bang imbitasyon din sa taga-COA, and will that be done in open public hearing, yung pagbusisi doon sa expenditure po, paggasta sa confidential fund ng dating presidente? Meron COA representative na inimbitahan din namin para makita rin natin yung paggamit ng intelligence. Pero hindi in totality, Ted, no? Yung nature kasi ng intelligence fund, talaga namang merong pinagagamitan niya na hindi maaaring magkaroon ng public disclosure. So tinitingnan namin dito ay yung other sources ng pondo na ginagamit para sa reward at kung ano dito sa intelligence fund ang pwede rin nagkukunan. Pero ito ang mas tinan at malalimang pagsisi dito, Ted. Alam naman natin na kapag intelligence fund, hindi ganun kadali na mabusisi ito because of the nature na pinagkitan. Okay. So sir, lumalabas po dito po sa dito po sa pinaka table nito pong flow ng payment. So nanggagaling po ito sa tanggapan ng presidente, and then idinadaan po umano sa tanggapan ng special assistant na dati po si Senador Bongo, and then dito kay Muking, at dadaan po dito sa isang Elias Pedro, pero ang center po talaga nito ay si Edelberto Leonardo, yung dati pong CIDG chief. Yung sa pagkakaintindi namin dito sa sinumpaang salaysay ni Garma, Ted, may source ng fund na kung saan ang nagpo-process ay yung certain Muking. Pero sa ngayon, Ted, pa clear kung ang source ba itong pondong ginagamit direkta nang gagaling sa Office of the President or other sources. At yun ang aming gustong makita at tingnan kung saan ba talaga galing para makita natin kung ano yung kaugnayan nito dun sa pag-i-implement ng extrajudicial killings. Number two, yung mga personalities kasing nabanggit, Ted, merong na-establish dun sa statement ni Colonel Garma na merong dumadaang na mga pondo. Ngayon, pag napatunayan natin yan, na merong dumadaang pondo sa kanila, siguro madaling nang mag-conclude na itong mga pondong ito ay maaaring ginamit, maaaring ginamit dito sa pagbibigay ng reward dun sa mga nag-i-implement ng EJK during the war on drugs. Opo. So medyo malalim pa, Ted, at marami-rami pang hearing siguro ang magagawin namin para matukoy talaga natin ito. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.